So magandang araw muli mga batang IS Grade 10. Dito na tayo sa Aralin 13 ng pag-aaral natin sa edukasyon sa pagpapakatao 10. At ito ay may kinalaman tungkol sa paninindigan sa pagmamahal ng tao sa buhay na kaloob ng Diyos sa Kanya. Inaasahan na sa aralin na ito ay natutukoy natin ang mga gawain ng tao na taliwas sa kasagraduhan ng buhay at nakakagawa tayo ng mga hakbang paano mas pahahalagahan ang buhay na kaloob sa atin. Sa pagnanais ng tao na patuloy na maisulong ang kalidad ng kanyang pamumuhay, sa pagnanais ng tao na mas umayon sa takbo ng ikot ng teknolohikal na mga pagbabago, minsan nakakalimutan ng mga pamantayang may kinalaman sa moralidad at bumababa ang pagtingin at pagpapahalaga dito. Sa araling ito, sisikapin nating masagot ang makabuluhang tanong na paano makakapanindigan ng may moral na pagpapasya para sa kasagraduhan ng buhay. Una ay atin munang talakayin ano bang ibig sabihin ng paninindigan. Pag sinabi nating mayroon kang paninindigan, ito ay tumutukoy sa iyong matibay na pagpapasya at pagkilos sa isang bagay. Galing ito sa salitang ugat na tindig, ibig sabihin hindi ka dapat basta-basta nadadala ng anumang bagay dahil maigting ang paghawak mo sa iyong pinaniniwalaan at nais mong ito ang maging angkla ng iyong pamumuhay. Kaya nga napakahalaga na alam mo kung ano ang iyong pamantayan. Nitong mga nakaraan, pinag-aralan na natin ang mga iba't ibang bagay na may kinalaman sa ating isip at kilos loob. Pinag-aralan natin ang konsensya, pinag-aralan natin ang likas na batas moral at ang eternal na batas na may kinalaman sa mga panukala ng Diyos. Mamimili ka lang naman talaga. Hindi pwede na gumawa ka ng isang bagay lamang na malabnaw ang inyong paninindigan. Dahil ang mangyayari ang buhay mo ay parang ipa na madali lamang ihihip at dalhin sa isang sitwasyon na hindi niya dapat kalagyan. Kaya nga, napakahalaga na alam mo kung ano ang iyong pinaniniwalaan at kaya mo itong panindigan upang dumating man ang mga pagsubok o kaya ang pag-udyok at mga tukso ng ibang tao sa iyo ay mananatili kang makakapagpasya ng ayon sa moral at etikal na pagpapahalaga. Kaya nga napakahalaga din ng iyong paniniwala tungkol sa Diyos. Halimbawa, hindi lahat ng tao ay naniniwalang may Diyos. Ang tanong ay, mapaninindigan mo ba ito? Mahalaga na alam mo bakit ka naniniwalang may Diyos at bakit ka naman naniniwala na walang Diyos. So, tayo pa rin ang magpapasya at napakahalaga na bago tayo magpasya, alam natin kung saan natin iniaangkla ang ating mga paniniwala. Sa gayon, magkakaroon tayo ng mas matibay na paninindigan para mapaunlad pa natin ang ating buhay batay sa kung ano ang ating pinaniniwalaan. Ano nga ba ang mga issue na taliwas sa kasagraduhan ng buhay? Ang ilan sa mga ito ay napahapyawan natin sa mga nakaraang aralin at titingnan ulit natin at ang pag-uulit ng isang topic ay ng isang paksa ay magpapaalala sa atin, magpapaigting, ano nga bang pinaniniwalaan ko tungkol sa bagay na ito upang dumating man ang maraming panahon pa sa buhay ninyo ay hindi magbabago ang inyong pananaw. Una ay ang tungkol sa abortion. Meron tayong tinatawag na pro-life, meron tayong tinatawag na pro-choice. Siyempre, sasabihin ng iba, kung ang pinanghahawakan nila ay pilosopiya ng tao, sasabihin nila, pipiliin ko kung anong gusto kong gawin sa katawan ko. At kung gusto kong patayin ang bata sa aking sinapupunan dahil hindi ko ninanais ang sirkumstansya na siya ay mabubuhay, nasa sa ating pagpapasya yun. Yun ay kung yun ang iyong pinanghahawakan. Subalit kung ang iyong pamantayan ay sagrado ang buhay bilang ito ay binigay ng Diyos sa sinapupunan pa lamang, paninindigan mo na pro-life. At hindi mo ito kikitlin o ia-abort dahil matibay ang iyong paniniwala na ang buhay ay buhay at ito ay kaloob ng Diyos at ang Diyos lamang din ang may karapatan na kumitil dito. Ang pangalawa ay ang alkoholismo, paninigarilyo at masasamang bisyo. Aminin natin ang mga tao ay nalulungkot at ang mga bisyong ito ay ginagamit natin para aliwin ang ating sarili. At iniisip natin sa pamagitan ng mga ito ay nadadagdagan ng ating buhay. Pero pinag-aralan din ninyo kahit sa health o sa siyensya na ang mga bisyong ito ay pansamantala ang dulot ng kasiyahan pero
merong masamang dulot sa hindi lamang sa ating pisikal na kalagayan, sa mental, ganun din nakakasira ng relasyon ito kung ang mga tao ay patuloy na magkakaroon ng adiksyon sa mga bagay na to. At ang pagpapatuloy sa mga ganitong bisyo ay maaaring magpababa ng antas ng kalidad ng ating buhay at maging magpababa din ng ating dignidad, sa gayon hindi natin maiipakita ang pagmamahal sa buhay na meron tayo. Pangatlo ay ang mercy killing o euthanasia. Ito ay ang isang kaisipan na maaari nating pagbigyan ng hiling ng isang taong may malalang sakit, o kaya dahil sa awa natin na halimbawa ay meron siyang cancer o may taning na ang buhay, so para hindi ma-prolong yung agony o kanyang pagdurusa, ay kikitli na natin. Meron tayong tinatawag na active na euthanasia, yung mismong tuturukan siya. Sa ibang mga bansa, ito ay pinapayagan, sa ating bansa ay hindi. So, maaari naman ding passive o yung aalsin na natin yung mga life support na mechanical, sa ating bansa ay pinapayagan iyon. Pero yung mismong sinasabi natin, pinag-usapan natin na active euthanasia, ay paano natin yung titingnan? Babalik muli tayo kung alin ang ating pamantayan. At kung ang pamantayan natin, ang may hawak ng buhay, ng hininga ng tao, ay ang Diyos mismo, at siya din lang ang may karapatan na ito ay kuhanin, hindi natin ito ilalagay sa ating mga kamay, gaano man kadalisay ang ating pagnanais na tulungan ng isang taong nagdurusa, na ito'y umigsi na sa pamamagitan ng euthanasia. Ang pang-apat ay ang pagpapatiwakal at suicide. At alam ko na matibay na rin sa pananaw natin na ang buhay ay hindi atin. Subalit marami pa rin ang nangyayaring mga ganito dahil din sa kakulangan ng kalakasan na malampasan ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng tao, at nakikita niya na ang tanging solusyon ay kitlin ito. Maaari rin naman na ito ay isang karamdamang mental. Subalit sa isang punto de vista na maaaring dumating tayo, halos lahat ng tao ay dumarating sa ganitong kalagayan, mahalaga na mapanindigan natin at makitang hindi solusyon ang pagpapatiwakal, dahil lagi, hindi man ngayon, magkakaroon ng solusyon sa mga problemang iniisip natin na parang wala ng katapusan, at ang magiging tanging daan lamang upang maibsan ang hirap na nararamdaman ay magpakamatay. Kaya ang suicide at pagpapatiwakal din ay isang malaking taliwas at paglabag sa kasagraduhan ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sunod naman yung organ transplant o maaaring organ donation. Nagiging issue lamang ito kapag ang kukuhanan natin ng mga organs na maaari din may consent mismo ng tao ay kapag siya ay nasa near death na at iniisip natin na mamamatay na siya. But even then, kahit mamamatay ang isang tao, wala pa rin tayong karapatan na kuhanin agad ang kanyang mga organs, kasi ang maaaring magpabilis pa ito sa kanyang kamatayan. Mas nagiging malaking issue din itong organ transplant, lalo na kung ibinenta, dahil alam natin talamak ang pagbebenta ng kidney, at ito yung karaniwang ibinebenta, at maganda na ang isang mapanindigan natin ang ating pagkatao, ang ating pisikal na kalagayan ay isagrado rin, at hindi ito dapat tumbasan ng anumang salapi o ng anumang pagbebenta. Kaya nagkakaroon ng moral na issue pagdating sa pagbebenta ng mga bahagi ng ating katawan. At ang huli ay ang paninirang puri. Minsan hindi naman tahasan na pisikal nating pinapatay ang tao, pero nagiging taliwas din sa kasagraduhan ng pagmamahal natin sa buhay kapag sinisira natin ang reputasyon ng isang tao sa pamamagitan ng pakikipagtsismisan, na nagsisira ng dignidad ng tao, pambubuli, o kaya bashing, o pagbibigay ng mga kritisismong wala namang layunin para paunladin ang pagkatao ng isang tao, kundi dahil lang sa inggit at pagnanais nating makapagsalita ng hindi maganda sa reputasyon ng isang nilalang. Kaya maging ito ay taliwas din sa kasagraduhan ng buhay. Ano nga ba ang mga batayan na nagiging pamantayan ng tao sa kanyang pagdedesisyon pagdating sa mga moral na issue? Merong tatlo, Una ay ang personal. Ito ay may kinalaman, ito yung karaniwan. Sinasabi nila, personal preference ko yan. Kahit sa anong bagay, kahit sa gender, kahit sa moral issues, kahit sa culture,
meron na tayong mga sariling notion at sinasabi natin, ito yung mga karaniwang pananaw, buhay ko to, hanggat wala akong sinasaktang tao, gagawin ko, kung saan ka masaya, gawin mo. Ito yung mga personal nating pagpapasya. At karaniwan, pinagbabatayan ito ng tao, nagiging pamantayan niya. Pangalawa is cultural, kung ano ang kanyang kinalakhan, kung ano ang ginagawa. Pag sinabi kasi natin kultura, it's a way of life. Kung ano ang ginagawa ng lipunan kanyang ginagawa, ng pamilyang kanyang kinamulatan, ito yun ang nagiging pamantayan. At ang pangatlo ay ang institusyon. Maaaring ito yung paaral ng iyong kinabibilangan, ang gobyerno ng iyong bansang kung saan ikaw ay mamamayan, at ganun din ang relihiyon na maaari mong kinakaaniban ay malaking batayan kung bakit gagawin mo ang isang bagay at kung bakit iniisip mong itong moral o hindi. Ngayon, napakahalaga na tingnan natin saan tayo, alin ang ating pinagbabatayan. At sa edukasyon sa pagpapakatao, ang ating ninanais ninyong maunawaan ay ang pananampalatayang may Diyos at may sarili siyang batayan para sa iyo at sa akin. At kung ano man ang ating personal preferences, kung ano man ang ating kultura, kung ano man ang organisasyong ating kinabibilangan, ay dapat ipinasasakop natin sa batas eternal. Kaya mahalaga na ito ay maunawaan natin dahil ito ang mag-iimpluwensya para mas magawa natin kung ano ang tama at maiwasan ang mali. May tatlong maikling suhestyon. Paano ba natin mapag-iibayo ang ating mga batayan at pamantayan para sa pagpapasyang etikal at moral para maingatan ang kasagraduhan ng buhay? Una, pag-aralan at suriin ang mga issue. Timbangin, alamin kung anong kalooban ng Diyos, pag-aralan ng kanyang mga salita, suriin, hindi ang unang narinig lang ng issue, hindi dahil ito'y mas maraming tao ang naniniwala sa ganitong bagay, hindi dahil ito'y popular, hindi dahil ito'y kinagawian na, ay yun ang ating gagawin kahit alam natin na maaaring ito'y taliwas sa kalooban ng Diyos at sa kasagraduhan ng buhay. Pangalawa, panindigang mabuti. Sa bagay, mahirap panindigan ang isang bagay na hindi pinag-aralan, kaya ang laging hamon sa atin ay pag-aralan ito. At kung maninindigan tayo sa isang bagay, hindi tayo dapat pa-impluwensya dahil lang sa sinasabi ng tao, kundi dapat mas maging matibay ang ating paghawak sa katotohanan, sa kalooban ng Diyos mismo para sa atin. Ang huli, kumonsulta palagi sa otoridad. Hindi laging alam natin ang lahat ng bagay. Kahit ako, kahit matanda na ako, kumukonsulta pa rin ako sa otoridad ng salita ng Diyos at sa mga tao na mas nauna kaysa sa akin at mas puno ng karunungan. At importante na makita natin ang pamumuhay ng mga taong tinuturing nating otoridad. Madali lang sabihin ang katotohanan at ang tama. Ang sunod na hamon ay tingnan ang pamumuhay upang ito ay masundan natin dahil ang ating mga sinasabi ay kailangang makita sa isinasapamuhay natin upang mas maging kumbinsido tayo na tama nga ba ang nilalakaran at sinusundan nating landas. Paulit-ulit na matatalakay na ang buhay ay sagrado at paulit-ulit na dapat din nating tandaan na mahalin ito dahil kaloob ito ng Diyos sa atin. Kaya nga ang hamon sa atin, sa inyo at sa akin, ay laging pag-aralan kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang moralidad ay hindi nagbabago dahil sa pagbago ng panahon at ng pananaw ng tao. Ang moralidad ay nakaangkla dapat sa kung ano ang kautusan at panukala at plano ng Diyos para sa atin. Kung maigting ang pag-aaral natin dito at pag-alam natin dito, kahit anong mangyari sa atin, makapaninindigan tayo dahil yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Tandaan mga batang IS, na sa lahat ng ito, iisa pa rin ang layunin sa edukasyon sa pagpapakatao. At ito ay maging isang mag-aaral na nagpapasya at kumikilos ng mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ens Amans.